Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today, ang share ko sa inyo ay kung paano magluto ng kamoting kahoy na pinais. Simpleng mga ingredients lamang ang ating kakailanganin at napakadaling gawin ng reseping ito. Kaya tutok lamang at tuturuan ko kayo kung paano magluto nito. At heto lamang ang mga ingredients na ating kakailanganin sa pagluluto ng kamoting kahoy na pinais. So magsimula na tayo. Ang kamoting kahoy ko dito ay akin ng ginadkad at akin ng piniga. So ngayon, ang una natin gagawin ay paghahalo-haluin lang natin ang ating mga ingredients. So ilagay lamang ang coconut milk. Ang ginamit kong coconut milk ay yung nasa lata. Maaari kayong gumamit ng fresh coconut milk. And then ilagay na din ang condensed milk. At akin lamang itong hahaluin. At guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo palang kalimutan mag-subscribe. Hit mo na din ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga bagong upload at i-upload na videos. So ayan, and then mag-a-add nga pala ako dito ng brown sugar. Nakalimutan kong i-add kanina, kaya ngayon ko lang i-add ang brown sugar. Maglalagay lamang ako dito ng 3 tablespoon. Kung gusto mo naman ay mas matamis pa, magdagdag ka lamang ng kaunti pang asukal. So akin lamang itong hahaluin. Ayan, nahalo ko ng mabuti. So akin lamang itong iseset aside muna. At heto yung aking kawali na paglulutuan. May 3 layer ito ng dahon ng saging para hindi masunog ang ating kamoting kahoy na pinais. Importanteng makapal ang inyong dahon ng saging. So, dito natin ilalagay ang ating cassava mixture. Yan. Diba napakadali lamang gawin ng ating kamoting kahoy na pinais. And then, patagin lamang ang ibabaw. At maglalagay ako dito ng dahon ng saging. Tatakpan ko lamang ito ng dahon ng saging. Yung dahon ng saging ko nga pala dito ay aking pinadaan sa apoy para mas malambot or mas madali nating ipantakip. So akin lamang ito isasalang sa apoy. So ayan, sinalang ko na sa apoy at akin lamang itong tatakpan. Ang apoy ko nga pala dito ay mahinang-mahinang apoy lamang para hindi masunog ang ating pinais. At ganito ang kanyang itsura after 1 hour. Yes, 1 hour ko siyang niluto. Papakita ko sa inyo ang itsura ng ibabaw. Ayan, kung makikita nyo hindi pa luto ang ibabaw kasi kailangan natin itong baligtarin. Or i-flip. So, akin lamang itong hahanguin muna. So, ayan. And then, ita-transfer ko muna ito sa isang plato para mas madaling i-flip. And then, nalagyan ko muli ng dahon ng saging itong aking kawali na paglulutuan. Ayan, nalagyan ko na ito ng dahon ng saging. Ang gagawin ko naman ay i-flip o ita-transfer ko sa kawali. Kailangan mabilisan flip lamang para hindi masira ang ating kamoting kahoy na pinais. And then akin lamang itong tatakpan at isasalang muli sa apoy. Ayan, lulutuin ko muli ito ng mga 1 hour sa mahinang-mahinang apoy.
At heto na ang ating kamoting kahoy na pinais. Ayan. Pakikita ko sa inyo na. Excited na akong ipakita sa inyo kung ano ang kanyang itsura. Ayan, napakaganda ng ating pagkaluto sa ating kamoting kahoy na pinais. Makikita nyo hindi siya sunog kasi hiniluto natin sa mahinang apoy at makapal ang ating dahon ng saging na ginamit. Ayan, akin lamang itong hihiwain. Ito ay mainit pa, talagang bagong hango lamang sa apoy. Kaya pagpasensyahan nyo na ang aking pagka-cut kung hindi pantay kasi excited na akong i-cut at ipakita sa inyo ang itsura. At heto na ang itsura ng loob ng ating kamoting kahoy na pinais. Sa simpleng mga ingredients ay makakagawa ka na ng masarap na reseping ito at napakadali lamang gawin. Kung nagustuhan mo ang aking recipe, huwag mo kalimutan i-like, share at mag-subscribe sa aking channel. Thank you for watching. Ito po ang aming kitchen.